So, ayan, may mga nagtatanong nga kung ano ba yung mas maganda sa dalawang hair dryer na ito, the leafless hair dryer or the Yole hair dryer. Ayan, since parehas ko naman nga itong na-try na and talagang ginagamit ko sila parehas. Yung totoo, walang halong biro. Parehas po silang maganda talaga. But of course, meron silang mga differences. Since magkaiba naman nga yung gumawa, and yes, magkaiba rin naman sila ng ganda and quality. So ayan, share ko na lang sa inyo kung ano ba yung mga na-notice ko based na rin sa experience, kung ano ba yung comparison nilang dalawa. Hindi na nga natin sa presyo, of course, si Leafless is around 600 pesos lang siguro, so sobrang affordable. And si Yole naman is 2,000 pesos or at least nagsisale sila ng 1,800 to 1,900. Kung sa presyo, syempre, mas mura si Leafless Hair Dryer. Sunod naman is yung kanilang, ayan, commercial box. So, ayan, kitang-kita nyo naman siguro, mas elegante si Yole Hair Dryer. Talagang tila ka bumili ng mansanas. So, ganyan yung itsura ng kanyang packaging, maganda, okay? So, mas gusto ko yung packaging ni Yole Hair Dryer. Lipat naman tayo sa pinaka-unit niya. So, ganito yung itsura. This is the Yole Hair Dryer and this is the Leafless Hair Dryer. Mas malaki si Leafless, pero ito yung mas mura. And then, ito naman yung itsura ni Yole Hair Dryer. So, ganito yung kanilang itsura sa likod. Ganyan yung kanilang side. And ganito naman yung kanilang front. So, ang ganda nila parehas. Parehas sila maganda, wala akong mapipili. Parehas kung gusto yung design nila. And magkaiba sila as you can see, di ba? So, hindi naman sila magkamuka. Dapat naman tayo sa quality ng kanilang material. Kapag nakita nyo sila in person, mas gusto ko yung material ni Yole. So, ayan. Hindi ko alam, pero hindi naman siya metal. Pero pag kinatok mo sila, mas matibay si Yole Hair Dryer compare kay Leafless. Mapapansin nyo yung klase ng plastic material nila. Mas bet ko yung kay Yole Hair Dryer. Naman yung kanilang ilalim, parehas naman din silang naaalis. So, hindi ko alam kung anong tawag dito. So, naaalis sila parehas and magnetic sila parehas. In fairness, magnetic. Yung kanilang tube or yung parang nguso ng blower. So, ayan. Parehas din silang magnetic. So, ayan. Same lang sila ni Yole na magnetic yung kanilang parang mga nguso. Kung ito yung hinihintay nyo, dito naman tayo sa lakas ng hangin. Okay, this is the Yole Hair Dryer and this is the Leafless. To be honest, mas malakas po si Leafless Hair Dryer. Hindi ko alam kung dahil ba sa meron siyang 1, 2, 3 na volume. Habang si Yole Hair Dryer naman po is 1, 2 lamang yung kanyang control sa hangin. Kaya kung tingin ko is meron din siyang 1 up to 3 na volume is mahahabol niya siguro yung lakas ni Leafless. Pero si Leafless kasi is hanggang 3 po yung lakas ng kanyang hangin and si Yole naman is hanggang 2 lang po. So, kung bigat naman yung tatanungin ninyo, kahit mas maliit po si Yole Hair Dryer, mas mabigat po si Yole compare kay Leafless. So ayan, mas mabigat. Hindi naman sobrang bigat ha. Medyo mas mabigat lang ito si Yole. Siyempre, since blow dry sila, blower. Ano ba yung mas mainit? Sino ba yung mas mainit naman ang binubuga ng hangin sa kanila? So, to be honest, mas mainit pa rin si Yole Hair Dryer compare kay Leafless Hair Dryer. Pero si Leafless naman is mas malakas yung hangin. Pero yung when it comes naman sa heat, na kapag nagpapatuyo ka ng buhok, mas mainit po si Yole. Other one, si Yole Hair Dryer is merong 200 plus million negative ions para hindi nasisira yung hair down natin. So, ayun yung sabi na purpose kaya meron ganun yung mga blower. So, ito naman is wala si Leafless. For yun yung mga napansin kong differences between of these two hair dryers. Parehas ko silang gusto and I can use them anytime, anywhere kasi sobrang handy nila. Hindi ko kayo i-gatekeep kung kailangan yung pumili at least isa. Depende rin kasi yan sa user kung ano ba yung mas prepared nilang gamitin. Yung iba kasi, ginagamit sa salon, mas gusto nila yung sobrang lakas ng hangin or baka yung iba naman, mas gusto naman mainit.
So, kung tayo naman mga pang-personal, minsan naman mas okay na sa atin yung hindi naman OA yung lakas ng hangin, pero at least mainit siya para napapatuyo niya agad yung hair natin. And sometimes may advantage din kasi nga pwede natin siyang gamitin sa damit natin. Pag nagmamadali tayo, medyo malamala pa siya, medyo basa pa, magagamit din natin yung ganitong klaseng mga hair dryer. Yes, depende yan sa prepared ninyong gamitin kung alin dito sa dalawa yung gusto ninyong bilhin. So, yun lang. Hopefully nakatulong ang video na to sa'yo and have a great day po. Bye-bye!